Sa likod ng mga naglalakihang gusali at modernong sibilisasyon, matatagpuan ang isang liblib na kampo kung saan naglapana ang mga tolda at mga taong doon na nananahan. Sa gitna nito ay nakatayo ang isang mapulang portal, bantay sarado ng mga kalalakihang may matatalas na tingin. Ayon sa mga bantay, madalang bumukas ang lagusang ito, isang misteryong tila nilimot na ng panahon. Nagtataka sila kung ilang taon na nga ba ang lumipas mula nang huli itong uminog, at aminin man nila o hindi, kailanman ay hindi pa sila nakasaksi ng isang S-class adventurer sa kanilang tanang buhay. Hindi kalayuan, umalangaw ang sigawan. May mga lalaking nagbubuhat ng mabibigat na bakal, marahas na pinapatabi ang sinumang humaharang sa kanilang dinadaanan. Isang lalaki ang hindi agad nakailag kaya't malakas itong nabangga at tumalsik. Ngunit bago pa man siya hamampas sa lupa, mabilis na dumating ang binatang si Kiyomi at sinalo siya. Tinanong ni Kiyomi ang lalaki kung ayos lang ba ito, at tumanggaw naman ang lalaki habang humihingi ng paumanhin. Hindi na nagtagal si Kiyomi, naglakad siya patungo sa mapulang portal habang masayang kamakaway sa mga tao. Napansin ng lalaki ang kumikinang na C-class bracelet sa braso ng binata, habang ang atensyon ng lahat ay nananatiling nakatuon sa kanyang papalayong balto. Habang papalapit sa portal, bumalik sa alaala ni Kiyomi ang lahat. Ang abis na ito ang huling lugar na kanyang pinuntahan bago siya binawian ng buhay sa nakaraan niyang pagkatao. Madalas siyang naglalagi rito. Gayunpaman, batid niya sa kanyang sarili na noon ay hindi siya lumalampas sa tinatawag na shallow layers. May bahid ng pag-aalala ang kanyang mga mata habang pinagmamasdan ang kadiliman ng abis. Natagpuan ni Kiyomi ang sarili sa isang madilim na tunnel kung saan may kung anong pamilyar na presensya ang bumabalot sa paligid. Nagtanong siya sa sarili kung ito na nga ba ang kalulkan. Yumuko siya, inihanda ang kanyang mga binti, at nag-ipon ng lakas para tumakbo dahil wala na siyang oras para mag-alinlangan. Kailangan niyang malinis ang floor isa sa loob ng itinakdang oras upang makatuntong sa susunod na palapag. Bagaman hindi niya alam ang eksaktong limitasyon, hula niya ay mayroon lamang siyang 10 minuto. Sa kanyang paningin, biglang lumitaw ang isang timer na nagsasaad ng 9 minuto at 21 segundo. Habang humaharurot sa pagtakbo, nakita niya ang ibang mga adventurer na abala sa pakikipagtuos sa mga halimaw. Mula sa kanilang mga sagisag, nakilala niya agad na sila ay mga miyembro ng Mindweaver. Upang maiwasan ang anumang abala, mas pinili ni Kiyomi na dumaan sa gilid ng mga naglalakihang poste at itinuring itong isang stealth mission. Napaisip siya habang tumatakbo kung lahat ba ng mga ito ay magic stones lang ang pakay, dahil noon lang siya nakakita ng ganoon karaming tao sa loob ng abis. Biglang nayanig ang paligid ng mabitak ang isang dambuhalang poste at unti-unting bumagsak sa kanyang direksyon. Kasabay nito, isang higanting dragon ang lumitaw sa kanyang harapan. Napatigil si Kiyomi nang magtama ang paningin nila ng halimaw. Batid niyang masama ito dahil wala na siyang sapat na oras para makipaglaban, lalo na't 5 minuto at 43 segundo na lang ang natitira sa orasan. Umungol ng malakas ang dragon, ngunit bago pa ito makasugod ay biglang sumabog ang bunganga nito mula sa loob. Lumingon si Kiyomi at nakita si Nami kasama ang isa pang S-class adventurer na nagtanong kung kasamahan ba nila ang binata. Agad na sumagot si Nami ng oo. Ngumiti si Kiyomi at sinabing isa itong lifesaver, dahilan upang kiligin ang dalagang si Nami lalo na't nalaman niya ang sitwasyon ni Kiyomi mula kay Alice. Habang nakatitig si Nami sa kanya, sumingit ang kasamang babaeng adventurer at iginiit na siya talaga ang nagligtas sa binata. Sinabihan siya ni Nami na dumiretso na, kaya nagpasalamat si Kiyomi at muling tumakbo. Humabol pa siya ng paalala na mag-ingat sa mga halimaw na lalong nagpatulala kay Nami. Kampante si Kiyomi dahil alam niyang miyembro si Nami ng Carnelian Rage na puno ng mga batikang S-class. Sa kanyang pagpapatuloy, nakita niya ang mga kulay ube na slime at ang mga gumuho pang poste na humaharang sa kanyang landas. Wala nang oras para magtagal kaya buong tapang siyang tumalon-talon sa mga gumuhong istruktura, isang eksenang ikinagulat ng isang lalaking nakasaksi sa kanyang liksi. Ngunit isang B-class doppelganger ang lumitaw mula sa kanyang anino. Ang halimaw na ito ay mapanganib dahil kinokopya nito ang anyo ng adventurer at hindi titigil sa pagsunod hanggat hindi ito natatalo. Kahit na malaking sakit ito sa ulo, pinilit ni Kiyomi na umiwas at magdiretso dahil malapit na siya sa hagdan patungo sa susunod na palapag.
Nang 49 na segundo na lang ang natitira, binilisan niya pa ang takbo habang ang doppelganger ay abot tanaw na siya. Sa loob ng 27 segundo, unti-unti nang nagsasara ang pintuan. Nang umabot ang timer sa 8 segundo, sa isang napakalakas na talon at mabilis na pagpadulas ay himalang nakapasok si Kyumi sa huling sandali. Napaupo siya, hingal na hingal at basang-basa ng pawis. Tagumpay niyang naisagawa ang utos ni Ren na utakan ang mga Mindweaver upang makuha ang Hidden Room Treasures nang walang nakakaalam. Ang kondisyon para makapasok ay mahanap ang silid na ito sa loob ng itinakdang oras. Sinabi ni Kyumi sa sarili na hindi na masama ang kanyang ginawa kahit kakaunti lang ang impormasyon niya, ngunit alam niyang dito pa lamang magsisimula ang tunay na pagsubok. Sa harap niya, isang rebulto ng bato ang biglang gumalaw, isang A-class monster na tinatawag na Abyss Guardian. Ang target ni Kojo ay ang core ng halimaw na ito. Lumasab ang Guardian, ngunit maliksi itong iniwasan ni Kyumi. Gamit ang kanyang kapangyarihan, mabilis siyang nag-craft ng espada na Anamaru Kunetsuna. Sa isang mabilis na was-iwas, naputol ang ulo ng halimaw. Tumalon siya ng napakataas at buong lakas na isinaksak ang espada sa likuran nito hanggang sa sumabog ang Guardian sa kani-kanilang piraso ng bato. Hawak ang kanyang espada, pinulot ni Kyumi ang nalaglag na Magic Stone at idineklarang tapos na ang misyon. Ngunit laking pagtataka niya dahil tila may kasunod pa ang lahat, isang trap na kahit si Kugami ay mahihirapang lutisin. Nang ipasok niya ang Magic Stone sa portal na pinagmulan ng halimaw, bumukas ang isang dambuhalang gate at lumitaw ang napakaraming Abyss Guardian na nagniningning ang mga mata sa galit. Sa halip na matakot, ngumiti ang binata at nangakong uubusin silang lahat para kay Alice upang makuha ang lahat ng experience points. Ngunit biglang nanlaki ang kanyang mga mata nang may magsalita sa kanyang likuran. Lumingon siya at laking gulat nang makita ang isang pamilyar na matanda, si Ginji, na hindi rin inaasahang makakakita ng ganoong klaseng hidden room. May nakita akong isang lalaking mahusay gumalaw kaya napagdesisyonan kong sundan ka. At ano nga ba ang alam mo tungkol sa lugar na ito? Sambit ni Kono Ginji, isang kilalang S-class adventurer at ang pinuno ng tanyag na Mindweaver Guild. Napalingon ang binatang si Kyumi na bakas ang matinding gulat sa mukha, hindi niya inaakalang ang mismong pinuno ng Mindweaver ang kanyang kasama sa loob ng silid na iyon. Paano ka napunta rito? Hindi ko man lang napansin na sinusundan mo ako, isa kang maingat na matanda, tugon ni Kyumi habang pilit na pinapakalma ang sarili. Habang kalmadong nakaupo si Ginji, tinanong niya ang binata kung bakit tila pamilyar ito sa kapaligiran at kung may iba pa ba siyang nalalaman tungkol sa Abyss. Ngunit seryoso at malamig ang naging sagot ni Kyumi, wala akong alam at wala tayong dapat pag-usapan. Napangisi ang matanda at sinabing masyadong maingat ang binata gayong pareho naman silang adventurer, kaya't nakiusap itong magbahagi naman siya ng kahit kaunting impormasyon. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, biglang napalingon si Kyumi dahil naramdaman niyang aatakihin siya ng isang halimaw. Isang malakas na suntok ang pinakawalan ng nilalang, ngunit mabilis na tumalon ang binata upang makailag. Nagulat ang matanda sa lakas ng atake ng halimaw, na mabilis namang bumaling sa kanya at umambang susugod. Nanatili lang na nakatayo si Ginji at itinaas ang kanyang kanang kamay, sa isang iglap, biglang tumigil ang halimaw sa gitna ng hangin. Hindi ito makagalaw kahit anong pagpupumilit nito. Doon lumitaw ang dalawang manipis na sinulid sa braso ng halimaw at bigla itong umangat sa lupa, isang eksenang ikinamangha ni Kyumi. Ngunit ang gulat ay napalitan ng panganib ng biglang kontrolin ni Ginji ang halimaw upang atakihin si Kyumi. Habang umiiwas, napagtanto ni Kyumi na ang matanda ay isang weaver at gagamitin nito ang halimaw upang pilitin siyang magsalita o patayin siya kung kinakailangan. Sinulid. Ito ba ang kapangyarihan mo? Tinatakot mo ba ako? Tanong ni Kyumi habang nakangisi sa kabila ng panganib. Sinabihan niya ang matanda na hindi maganda ang paraan nito kung gusto nitong makakuha ng impormasyon. Tumawa lang si Ginji at sinabing lalabas lamang na isang aksidente ang pagkamatay ng isang bata sa loob ng kwartong ito habang nakikipaglaban sa halimaw. Ginalaw ng matanda ang kanyang mga daliri at muling sumugod ang kontroladong halimaw patungo kay Kyumi. Tinitigan lang ito ng binata, iniwasan ang bawat suntok, at itinaas ang kanyang espada. Sa isang mabilis na hiwa, tinigpa ni Kyumi ang braso ng halimaw. Hinangaan ni Ginji ang katalinuhan at liksi ng binata,
ngunit mabilis niyang hinayla ang mga sinulid upang mapunta ang halimaw sa likuran ni Kiyomi. Sa isang kisap mata, iwinasiwas ni Kiyomi ang kanyang espada ng napakalakas dahilan upang mahati sa maraming piraso ang halimaw, pati na ang magic stone sa loob nito. Ngunit laking gulat niya nang muling mabuo ang halimaw gamit ang mga sinulid ni Ginji. Sinabi ng matanda na hindi matatapos ang laban hanggat hindi nagsasalita si Kiyomi, at nangakong tutulungan ito kung magsasabi ng katotohanan. Mabilis na tumanggi ang binata at naghanda para sa kanyang plano, kailangan niyang patayin ang mismong nagkokontrol upang matigil ang lahat. Umilo ang kanyang mga paa at mabilis na sumugod patungo kay Ginji, ngunit agad na binalutan ng matanda ng sinulid ang kanyang espada upang kontrolin ang direksyon nito. Ibinuhos ni Kiyomi ang lahat ng kanyang lakas hanggang sa maputol ang mga sinulid, ngunit sa pagkakataong iyon ay nakita niyang pabagsak na sa kanya si Ginji para sa isang atake. Mabilis na ibinalik ni Kiyomi ang kanyang poster at pinakawalan ng flying sword range. Tumalsik ang dugo sa balikat ng matanda at bakas sa mukha nito ang matinding sakit habang bumabagsak sa lupa. Tumayo si Kiyomi sa harap ng matanda upang tapusin na ito gamit ang fire sword range, ngunit biglang nanigas ang kanyang buong katawan. Ginamitan siya ni Ginji ng Infinite Thread, isang teknik kung saan lalong humihigpit ang gapos habang lalong nagpupumiglas ang biktima. Sinabi ni Ginji na nakatadhana na itong mangyari at inis na hiningi ang detalye tungkol sa hidden room at kung paano nagagawa ni Kiyomi na magpalabas ng espada mula sa hangin. Sa kabila ng hapdi ng mga sinulid na bumabaon sa kanyang balat, tumanggi pa rin ang binata. Habang nag-iisip ang matanda na putulin ang mga daliri ni Kiyomi bilang parusa, isang kulay ube na system window ang biglang lumitaw sa harap ng binata. A quest has been issued, defeat the insolent old man. Napabuntong hininga si Kiyomi at biglang tumawa ng malakas, na ikinataka ni Ginji. Ngumiti si Kiyomi at nagcast ng kanyang kapangyarihan. Nagulat ang matanda nang lumitaw ang mga asul na portal sa likuran ng binata at ang mga sinuman na espada ang pumutol sa lahat ng infinite threads. Unti-unting tumayo si Kiyomi habang napapalibutan ng nagniningning na mga portal. Nasisilaw ang matanda at nasambit na ang kapangyarihang ito ay katumbas ng lakas ni Alice. Sinubukan ni Ginji na kontrolin ang halimaw upang sirain ang pintuan at tumakas, ngunit ipinaliwanag ni Kiyomi na ang silid na iyon ay dinisenyo upang hindi makalabas ang sinuman hanggat hindi natatalo ang kalaban. Galit na sumigaw si Ginji at muling pinasugod ang mga halimaw, ngunit agad na inilabas ni Kiyomi ang blazing sword Durandal. Sa isang iglap, nagkaputol-putol ang mga halimaw sa harap ng matandang hindi makapaniwala na ang isang tila low-tier adventurer ay nagtatago ng ganito katinding lakas. Itinutok ni Kiyomi ang naglalagablab na espada kay Ginji, bagaman gumawa ng pananggalang na sinulid ang matanda, madali itong tinagos ng Durandal hanggang sa masaksak ang puso ni Ginji. Bumagsak ang matanda at nalagutan ng hininga, kasabay ng paglabas ng mensaheng, quest completed. Tinanggap ni Kiyomi ang kanyang reward, isang luntiang growth magic stone. Pagod na pumikit ang binata, lumingon sa mga nakahandusay na kalaban, at tahimik na lumakad palayo dahil alam niyang marami pa siyang kailangang tapusin.